Welcome back to Brailes Channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isa na namang did you know facts na dapat niyong malaman. Especially sa ating mga SSS members na malapit ng magretiro. Kailan nga ba dapat mag-apply ng ating retirement benefits? Bakit marami pa rin ang hindi pa naaprubahan? Once ba na mag 60 years old ay pwede na agad mag-apply ng retirement? Ang lahat ng yan ay ating ibabahagi sa inyo, but before po tayo mag-start sa ating topic kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din Brailes sa ating Channel. mga kaibigan, kaanak o kapwa po natin Brailes Channel. SSS members at please do share na din po sa Brailes ating mga Channel. social media accounts para mas marami pa ang Brailes makaalam. Channel. With no further ado, let's begin na po sa ating Brailes topic. Channel. To all SSS members. Dapat alam mo, pwede na bang mag-apply ng retirement pension benefits kapag tumuntong na sa edad 60 years old? Bakit may mga nare-reject pa rin? Kung naka 120 months na, pwede na bang mag-file ng retirement pension? Ang buong detalye alamin para po sa lahat ng SSS member na ngayon pa lang mag 60 years old. Alam nyo bang hindi pala dapat na mag-apply agad ng ating SSS retirement pension benefits? Isa pala ito sa mga guidelines ni SSS, kaya alamin po natin kung bakit hindi pa pwede. Ayon kasi sa guidelines ni SSS, ang isang requirement bago tayo makapag-apply ng ating retirement ay dapat ang isang member ay isa ng 60 years old at dapat ang isang miyembro ay nakapag-reach na ng at least 120 months contributions prior sa kanyang semester of retirement. Ibig sabihin magiging qualified lang po tayo bago ang semester ng ating retirement. So ano ba ibig sabihin ito? Ito po ay isang halimbawa ng ating contributions history. Dito ay naging 60 years old na si member nito lang May of 2024. Pwede na ba siyang mag-apply ng kanyang retirement? Ang sagot po dyan ay hindi pa. Dahil sa unang guidelines ni SSS dapat ay makapag-reach ka muna ng isang semester bago ka makapag-apply ng retirement. So dito pwede lang mag-apply si member sa buwan pa ng October. Bakit? Sa example po natin, need mo natin pasok sa semester ang buwan ng April hanggang September. So kailangan muna na matapos ang September bago po tayo makapag-apply or maaprubahan ni SSS ang ating retirement. At kung mapapansin niyo po, dito ay naka-incurred na siya ng 143. At dahil ngayon lang siya nag 60 years old ay ngayon lang siya qualified mag-apply ng kanyang retirement. Isa rin sa requirement ni SSS ay dapat nakaseparated ka na din sa iyong employer bago ka pa man mag-apply ng retirement. Sa mga underground mine worker dapat ay at least 55 years old or if racehorse jockey naman dapat at least 55 years old. Kung sakaling bumalik muli sa trabaho ang isang pensioner, ay ma-resume ulit ang iyong retirement upon separation of employment. Para sa kaalaman ng lahat, ito po ang mga qualifying requirements ni SSS sa ating retirement. Una, kung naka 120 months ka na ng hulog, need mo pa rin maghintay ng iyong retirement age of 60. Except kung ikaw ay isang mine worker or racehorse jockey. Kung naging 60 years old at naka 120 months na, need mo pa rin maghintay ng isang semester bago pa mag-apply ng iyong retirement, kaya sa mga nagtatanong po kung pwede na ba silang mag-apply ng retirement benefits, yan na po ang guidelines ni SSS para mas malinaw at malaman ng ating mga SSS members. Paano naman malalaman kung magkano ang magiging retirement claim ko? Totoo ba na at the age of 55 years old ay dapat lakihan mo na ang hulog para lumaki ang iyong pension? Ang sagot po dyan ay 50% tama naman, pero bakit hindi? Ang lahat ng yan ay ating ibabahagi sa inyo sa mga susunod na video upload, kaya tutok lang po tayo. Kung may mga katanungan po ay mag-comments lang po tayo para matulungan ko po kayo kung paano, kailan at ano ang dapat gawin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at manatili lamang po kayong nakatutok sa aking channel for more informative videos na para po sa inyo.